Hello guys, magluluto na naman tayo ng kakanin, Pinoy dessert. So, ang tawag sa kanya ay undi-undi. Pwede rin siyang tawagin na onday-onday. Oh, Oo, na-search ko sa Google. Ito nag-search ako ng nakikita niyo ba? Kung hindi niyo nakikita, search nyo na lang sa Google. Unday-unday, pwede rin inday-inday. So, a delicious, comforting Filipino kakanin. Ayun. So, ayun yung gagawin natin. Introduction pa lang. Alright. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa unday-unday. So, meron tayong glutinous rice. Gata. Sesame seeds. And sugar. Puti. So, usually brown sugar ang ginagamit. Pero tayo gagamitin natin puti kasi ito yung available. Okay? Una natin gagawin ay yung parang dumplings or yung rice cake. So, maglalagay tayo ng 2 cups of glutinous rice flour and 1 cup of water. So, water pala kailangan natin. So, ito yung gagamitin natin pang measure para sa cup. So, hanggang dito 1 cup siya. So, 2 ganito na glutinous rice. Flour yung giniling. Hindi yung buong bigas ng glutinous rice. So, giniling ko. So, ayan. 1 cup. So, ilagay natin dito. Ito yung gagawin nating mixing container. So, 1 cup of rice flour. Glutinous rice flour. Dalawang cup. So, meron tayong 2 cups of rice flour. So, ang dami pang natira. Pwede ba tayo magluto? Susunod na araw. Susunod na linggo. Hindi papasok. Delikado nga po yan. Baka malunok ni Sebi. Ayan, so ito yung 1 cup of rice. Sahalin na natin siya dito sa 2 cups of glutinous rice. Para tayo nagsisimento. So, unti-unti ko lang i-add yung water. Patuloy lang sa paghalo. Mamaya kakamayin natin ito. Pero ngayon, kutsara mo. Inaayos ko rin. Ginawa may straw. Ang galing! Sebi. Kasi botsok yan kung nakita. So, ganito na yung nangyari. Hindi ko inubos yung 1 cup of water. So, 3/4 cups of water lang inubos natin. Ano ba may duto niya? Kasi parang okay na siya. Oh.
Para Kasi sapat, ano ba? sapat na ang tubig na 3/4. So, 3/4 Wala naman. to 1 cup. So, depende sa texture. Lubat na. Ayan, so gagamit na tayo ng kamay para magbilog ng dumplings. Tapos para pantay ang sukat, gamit tayo ng 1 teaspoon. Kasi gusto natin bilugin siya. Scoop lang, gano'n. Wala na, lagyan ko ng mantika. Ayan. Bibilugin natin siya. Ayan. Ayaw mo. Kumuha. Ah. So, ulitin lang natin yung ganitong proseso hanggang sa maubos lahat ng mixture. Ayan, so natapos na natin bilugin ang mga dumplings. Ito yung naging itsura niya. Kita niyo ba, liwanag kasi ng buhay. Ganyan yung itsura. So, bilog-bilog siya. Hindi ko na siya ipa-flatten. So, bilog-bilog na lang siya kasi maliliit lang naman dito. So, mamaya natin siya iluluto. So, ngayon, isasangag natin ang sesame seeds or linga. Lalagyan natin ito sa sauce nito. Okay? Gamitin natin pangsangag ng sesame seed. So, sasangag lang natin to hanggang maging brown siya. So, haluin from time to time para hindi masunog, syempre. So, ayun na yung nangyari sa ating sesame seed. Ang bango. So, toasted na siya. So, naging brown yung iba naman puti pa din. Charot. Muntik nang masunog. Naman, susukatin natin yung asukal. So, nakalagay sa recipe, 3/4 cup ng asukal. Pero, ayaw namin masyadong matamis. So, ang lalagay lang natin sa recipe na to ay 1/2 cup of sugar. So, susukatin natin. So, paghahaluin lang natin yung coconut, milk, at sugar. Pati yung anis na nandun. So, lalagay natin sa pan. Pinagalo-halo na yung gata. Yung isang pouch ng gata ay equal dun sa 1 cup ata. More or less. So, andito na yung anis, asukal. Yung asukal hindi pa namin tinotodo kasi takot kaming maging sobrang matamis. So, 1/4 pa lang ng asukal yung ilalagay ko. Pero ang recommended sa recipe is 3/4 cup. Kaya ang dami. So, unti-untiin. Tapos, ito-test kung matamis na ba o hindi. So, sa ngayon, 1/4 cup. So, hintayin natin siya mag-thicken. Matikman muna kung matamis na. Okay, so, ito. Mukhang nag-thicken na siya. Mukha lang. Pero it needs more time. It needs more time yung sauce natin. So, habang hinihintay natin mag-thicken ang sauce natin, nagpakulo na rin ako ng tubig para sa ating dumplings. Kasi dyan natin ilalagay ang dumplings para maluto. So, hintayin natin kumulo itong dumplings. Ay, itong tubig pala. Sorry. Yung tubig. So, kumukulo na ang tubig.
kumukulo na ang tubig, ilalagay na natin ang mga dumplings or rice cake. So, ito yung mga bilog-bilog. Ayan, hindi na siya masyadong bilog. Okay. So, lalagay natin siya. Siguro dahil magkakahiwalay sila. Kasi baka magdikit-dikit. Sayang naman yung effort natin magbilog-bilog. Kahit hindi siya perfect na bilog. Malalaman kung luto na yung dumplings. Kung lumilitaw na siya, ibig sabihin, luto na yung dumplings or nagfo-float na siya. Ito, itong isang to, luto na yan kasi nagfo-float na siya. So, i-remove na natin siya sa boiling water. Okay? Ayan. So, may mga nakalutang na talaga. Ayan, nakalutang na siya. So, lumitaw na! Pagin natin yung mga lumitaw na. Ito itong mga to. Nakalitaw na yan. Pagin natin siya. Wow. Halos lahat nakalitaw. So, lalagay ko yung the rest of the balls. The rest of the dumplings. Basta nakalutang na siya. Bibili ako! Luto na siya. Ito nakalutang na. Para ka lang nangingisda. Ito nakalutang na. Nakalutang na to. Ito ba? Ito nakalutang na. Ito nakalutang na. Ano pa? Ito. Hindi pa yan. So far, ito yung mga nakalutang na. Ibog. Ito yung iba. So, hindi ko na nabilang kung ilang bilog ba yung nagawa ko out of 2 cups of glutinous rice. Naluto na ang dumplings o yung rice cake. Ngayon, sauce natin. Ito ay undi-undi. So, titikman na natin siya. Try tayong 3 piraso. Hindi. Tingnan na natin.
saucy. Sauce na marami. Sesame seed. Tikman natin. Napakasarap! Ali, atin mo. Kiss, kiss, kiss. 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 Kiss, oh. Oh, Marunong. yeah.